Yes, mga igala, mga ngadlo, kanatong tanan, welcome din sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala, no? Yes, mga igala, uban-uban na usab kita karong hapunan, no? Alang sa hisgutan, no? Og tambayan nato ning mga issue, no? Og mga ubang mga chika-chika dira, mga igala, no? Anyways, mga katambayan, kamusta? Na-feel ba ninyo ang traffic sa Davao karon nga bisan asa hastang trapika, no? Ningala ko sa mga igala itong last Sunday. Padulong ko downtown, no, after atong para to sa press con sa katong tawagan ni press conference sa katong pelikulang Topak, no, ni La Arjo at ug Julio Montes, mga igala, no. Napakita nako I think kagahapon, no. Dire sa to ang tulumanon, no. Grabe na ang traffic karon, mga igala. Uy, no, abots mental. No, hindi man non para sa uban ng lugar nga kadong kuno portion ba, no, kay daghan kay mga sakyanan mag-converge, no. Ay uban dito giingon ni sa aton driver na kuan daw tawagan ni kanang mo converge ito ba kay dito mo gawas, dito mo sulod, mga igala, especially kanang padulong sa may kanang Napolcom, mga igala, o diha nga area, no, traffic ni gawas dira na musulod padulong og Turil, na mo gawas gikan og Turil agi og Balyok, mga igala, katong padulong bago Galiera, o mo na siya ang kuan diha, no, mo agi dira sa may kuan Apuan na siya dira, no, Apuan ba na or kan basta something dira nga palusot ka dito sa Balyok, mga pabalyok after kuan mulusot ka dito sa may Lubugan, Lubugan Cemetery, mga igala. So wala na asa ng trapika, mga igala. Hindi na tumalik kayan, mga igala, no? Nga, of course, naging mga disgrasya, kaya ba magdali, no? Wala magdali, mga igala, no? So, lisod na kaayo lisod kayo siya i-balance ba? Lisod siya i-kuan good sa mga tao, good mga higala kay mo lagi na, no? Tanan taga dali, tanan taga kuan, no? So, anyways, mga igala, no, as part of kanina tawag na to na kuno Healthy Pilipinas, mga igala, no, ang isa sa mga nahimong dinapit, no, sa last week na engagement namo, no, with the Department of Health is ang LTO, no, and kabro ta, mga igala, no, para sa safer road, mga igala, no, people should follow or obey traffic rules, mga igala, no. Para may iwasan na to mga disgrasya. Pag speed limit 30 lang gina siya, mga igala. Wala nagibutang dira, no, wala nagibutang din nga balaod, mga igala, for no reason, mga igala. It depends on the implementation, mga igala, but there is a study, no, na dapat kung kanang certain na area nga nang 30 lang na siya, it's because daghan og tao. Anyways, mga igala, ato na paminaw, no, ang nahimong lecture ni Sir Yuri Lim, mga igala, no, ang head sa law enforcement team sa ato ang law enforcement division sa LTO Region 11. Atong paminaon, mga katambayan. The Land Transportation Office Road Safety Action Plan. So this is the background. Okay. In 2018, the World Health Organization, WHO, Global Report on Road Crash estimated that 1.35 million road traffic deaths occur every year, with injuries at 20 to 50 million, thus making road traffic injury the 8th leading cause of death worldwide. The same report pointed to road crash as the leading cause of death for children and young adults between 5 to 29 here in the Philippines. The United Nations Economic and Social Commission for the Asia and the Pacific appraises that road crash kill more than 730,000 people a year in the Asia-Pacific region alone, with one person killed in a road crash every 40 seconds. Statistics from the data for Road Incident Visualization, Evaluation, and Reporting System reveal that from the period of 2018, there were reported 3,050 cases of road traffic incidents. Reported cases po ito. What more pa po yung mga hindi po na-report sa ating mga agencies. I'm sure lalaki at lolobo pa ito. Involving 614 cases involving fatal accidents.
This includes also 2,000 cases of injuries and 300 cases of damage to properties. In Metro Manila alone, the MMDA showed a consistent upward trend in road crash incidents in Metro Manila. Thus, the Department of Transportation moved the improvement of our transportation sector, issuing Department Order number 2017-011, which is the implementing of the Public Utility Vehicle Modernization Program for our public utility vehicles. To answer this, the Land Transportation Office, as the government entity mandated to issue driver's license, register roadworthy vehicle, emission-compliant motor vehicles, as well as to enforce land transport and traffic laws, rules, and regulations, has the power to institute plans and programs, activities, and projects that would enhance road safety, thus giving the birth of the Road Safety Action Plan for the next 5 years. 5 years on a staggered monitoring basis for a total of 10 years until 2028 from 2018. With a staggering number of deaths and injuries due to road crash, it is imperative that the effort be made to put the road safety issue not just in our local communities but in the national scope. It may not totally eradicate the road crash incidents, but somehow it will reduce the road crash incidents nationwide. The objectives of this Road Safety Action Plan is to provide a policy to mainstream road safety and address issues nationwide in line with the LTO mandates, visions, and mission. To institutionalize a nationwide LTO Road Safety Action Plan by identifying specific, measurable, attainable, and realistic, consistent with the pillars of road safety. Provide guidelines and the implementation and monitoring of the LTO Road Safety Action Plan, thus giving the birth of the 5 pillars of our road safety. First is the qualified drivers, individuals with sufficient driving skills and knowledge on road safety and proper road courtesy, whose eligibility is determined by passing the LTO conducted theoretical and practical examinations, thus giving also the birth of Republic Act 10930. Ito po yung batas na nagpapa-extend po sa ating mga driver's license from the previous of 3 years to 5 years and from 3 years or 5 years to 10 years. Depende po sa status ng ating mga driver's license. Roadworthy vehicles. Motor vehicles and its relevant parts are compliant with the national standards and international vehicle safety conventions. Ensuring roadworthiness of vehicles decreases the likelihood of failure in vehicle functioning, thus reduces the risk of road crashes. Dito na po inintroduce dahan-dahan po, kung napapansin po ninyo, yung private motor vehicle emission centers, no? This is a one-stop shop for the motor vehicle owners to check the roadworthiness of their vehicle, no? Andito na po sa facility yung emission equipments. Andito na po sa facility yung ano po yung nakikita natin sa mga car shops, the rollers, the lifters, no? The computerized systems to check the vehicles. Andito na po sa mga PMVICs. So by the time lalabas po yung sasakyan, ma-determine po kung yung isang sasakyan is roadworthy or not. The third pillar is the traffic discipline. It is the conformity or the compliance to road traffic laws, rules, and regulations, or the code of behavior. The traffic discipline paves the way for order, organization, and the unhampered traffic flow. Hindi rin po talaga mawawala yung traffic law enforcement sa ahensya ng LTO. Traffic law enforcement, it does not only include the punitive side of enforcement, but also the persuasive and the preventive side of traffic law enforcement. Dito na po papasok yung traffic education sa mga nahuli na drivers,
dadaan po sila sa mga drivers reorientation course, no? Dito na po introduce ng Republic Act 10930 yung demerit point system po, no? So nakikita po sa system kung ang isang driver po isang habitual offender, and it will be subject for the driver's orientation course, or the worst, the suspension or revocation of his driver's license, being an habitual offender. The fourth pillar, the community relations. Mutually beneficial relationship with communities in which the organization operates. Road crashes do not discriminate the victims, that thus road safety is everybody's responsibility. To ensure safety, the LTO must solicit the support of everyone in the community. Here in Davao Region, continuous po yung mga outreach and caravans ng LTO Davao Region. Throughout the region po to, hindi lang po sa Davao City. Pupunta po yung different LTO offices in far-flung barangays, areas, clustered barangays, to bring the services of our offices na po doon sa kanila. Okay? At para hindi na rin po pupunta ng poblasyon, no, kung saan po yung offices ng LTO. It is us, government, reaching out to these people and bringing our services to them. Okay? So, mga higala, no? Ang lecture ni Sir Yuri Lim, mga higala, no? Well, padayon natin ng hisgutan, mga higala, no? Kaning, may tungod sa kaning safe, road safety, mga higala, no? Actually, ang road safety, mga higala, good, no, is para gini sa tanan, mga higala, di lang kay kanang kuan, no? Di lang kay sa mga sakyanan. No, pag-apila po din yung pedestrian po na yung mga kuan din, no, kana po kana digid ako no kuan ba no kanan sa highway, mga higala, well na may ningon to si naingon to sa mga lecturers, mga higala, no, during the seminar, mga higala, nga dito sa Davao daw dati uban daw nga mga kuan daw mga drivers na kaning naay road courtesy, no, especially sa mga pedestrians, pag-iwan gyud mohunong mo minor ang mga well majority na but still, nagyapon ko mabantayan ginoon, mga higala, nga mga kuano nga mga usa ni mga drivers, mga higala, nga di gyud mo bigay sa pedestrian, Diyos ko, no, nga dapat ang pedestrian may dapat priority, mga higala, especially pag mutabok na sa pedestrian lane. Nako, ambot niyo bang mga kuano dapat yung tamakan ninyo ang pedestrian nya pag dakpon mo sa LTO, badungon mo sa LTO, pasuko-suko mo. Ay nako. Anyways, mga higala, sa ito pagbalik na itong isgutan ng uban pang mga efforts na ginabuhat sa ato Land Transportation Office, mga higala, no, in terms of implementing law, traffic laws din sa to sa atong nasod o even rin sa Davao Region, mga higala. Anyways, mga higala, balik ito man lang sa mga importante pa inumdum nga ito si Bianan. Balik kita, mga higala, dito sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga higala, iskutanan nga po na ito ng traffic rules, mga higala, din sa ito ang nasod, no, as part sa kating road safety, mga higala, no. Well, mga higala, alim mong gano'n, no, ang balaod sa trapiko, gibutang na siya diya, no, para mas makuha na to, no, para mas mas may mong safe, mga higala, no, nga to ang mga kadalanan, no, against sa kung sa nga injuries, no, nga pwede ikamatay, mga higala. Actually dagantong kon dirita sa kwanbe, dirita sa wala mo tong data gihatag ni Ma'am Hazel na katabot sa injuries, mga higala, no. Okay, namon to din hiba na din ako subayon tanaw na ako sa kung kwan akong pila tong kwan kay katulas na ko nga data manggod, mga higala. Panahon pa to ni Lieutenant Colonel Dexter Domingo. Katong karon kay Major Mendoza, wala nawala ko ang data. Sorry. Naman na sila kung ano ko pila ang mga disgrasya karon panahon na, mga higala. Ngayon padayon pa magyapon daghang bangga, mga higala, katupang sang adlaw, no, naibangga dito sa may Marilog. No, naman to sa balita ato sa murag sa brigada na ako to na kuan na kita sa brigada ba to sa IFM. Of course, nakabasa po live balita, like kuan po news outfit po, no. So, anyways, nato di wala gid diri. Wala. Sorry. Ako kuan ako tong i-review, mga kuan, no.
So mo na siya mga higala no, ambot lang pud no nga mandatory man unta sa usa ka driver mga higala no. Na moagi o exam o theoretical exam mga higala no before sila mo ko ang driver's license. Pero iba mga kuno nga wala di kabalo mag road courtesy, di ba? Ban mga ambot na lang jud makaingon ko ambot na lang jud aning ato ang kuan gyud no. E bago mo pangudakpan ingon na po ng anang warta na po ng LTO. Kay kuan nagpaano pa ng LTO kay kuan kanang LTO gid kuan na gina wag pangwarta lang kung traffic group may ngon ni ITEO may ngon ni grabe na po na sila mga buhaya man kay na sila di ba ano masukuman mo kung i-implement ang balaod Diyos ko pobre lang may kaya nila kuanon Diyos ko tanang pati dato man gani kuanon mana ginapara mana no. Anyways, mga higala, nindot nga move pod no sa tuang sa tuang LTO mga higala no. First move pa lang man hinoon no. Nindot ang first move mga higala sa tuong Land Transportation Office nga i-educate na nato samtang bata pa ang ato ang mga samtang bata pa ba no. So mga higala nakikpartner na sila sa Department of Education na i-incorporate nila sa junior high school o senior high school ang theoretical driving which is makatama po sila soon no kaning especially senior high school no nga mga nana sa ang edad na 17 18 mga higala nga pwede na makakuha og student permit or driver's license handod sa makakuha og driver's license sa first step mga higala no nga dali na lang kay sila dali lang kay sila maka access mga higala or makakuha makakuha og lisensya no and they will already know na ingon ana ng mga patakaran ana din dapat na road courtesy ang mga balao di ba so nindot na siya mga higala no actually mga higala nanay update ani si Sir Yuri Lim mga higala kung unsa na atong paminawan pinaagi ni nga video mga higala. I just want also to share initiative no project of our former Regional Director, Ms. Eleanor Calderon, the partnership between the Department of Education and the Land Transportation Office 11. This paved way for the free theoretical driving course to the senior high school students. No? So, nag-umpisa na po kami sometime September. No? There are 47 faculty of a pilot school beneficiary of this DepEd LTO program no and eventually ito po yung mga senior high school faculty natin teachers sila na po yung magtuturo ng theoretical driving course sa ating mga estudyante sa mga senior high school students so dahan-dahan na po namin tinuturuan dahan-dahan na po namin nire-release sa faculty no sa teacher. Of course, alam naman po natin na si teacher, kung meron pong magaling sa classroom, si teacher po yun. No? At kung sino pong magaling na magturo, si teacher na po yun. No? That's why we collaborate with the Department of Education Region 11 for this long-term plan. No? Nagkaroon na po ng 3 batch of senior high school students, grade 11 and grade 12. A total of 153 beneficiaries of this TDC course. Free po yan. Para sa ating mga senior high school students. No? This TDC certificate, alam naman po natin, is one of the requirements for their student permits. No? So, pag may time na po itong mga bata na to, they can go to the nearest office to apply for their student permits. Okay? At the same time, ma-introduce na po namin yung road safety as young as their age. No? Alam naman po natin as early as grade 11 and 12, this is about 17 years old. Kung sino po mayroong mga senior high school na kids dito, no? 17, 18 years old. Sila na po yung mga next road users natin, di ba? We, na current na road users, marami na po tayong witness tayo, in short, sa mga bata na yan, no? Maaga po gumagamit ng kalsada, even in our provinces, di ba? So, kailangan, as early as now, ma-incorporate na po yung road safety as young as their age. No? In the future, sila naman po mismo ang to hand over this road discipline sa kanilang mga next generation. And in future plan of this DepEd LTO project,
is ibababa pa po namin sa mga little kids yung road safety. Basic lang po, pagtawid po ng kalsada using pedestrian lane, to respect traffic signs, no? Ano po yung ibig sabihin ng traffic sign na letter P? Anong ibig sabihin ng mga no left and no right turns? Simple traffic signs. And did you know, of all the laws, no, here in the Philippines or any part of the world, traffic laws ang pinakamadali pong intindihin, other than mga ibang batas po na ipasa ng ating mga ibang gobyerno, di ba? Makita mo lang no parking, alam mo, bawal mag-park dito. Makikita mong no left turn, di ba? Simple as that, no? Yan po ang ituturo namin sa mga mga bata na po, no? Graders in short, no? Then of course, we have to collaborate with DepEd on that. It's because kasi mga bata ito, and kailangan po yan ng mga consent ng mga magulang, no? We also meron pong feedback din with this pilot project po sa DepEd coming from the PTA also, no? They are much excited, and not just for their kids, but pati sila mismo parents kung paano po ba mag-avail itong free TTC, no? So we are also entertaining the thought of having this caravan or outreach sa mga different schools din for the benefit of the community, no? Sa lahat na po, for the faculty, for the students, and also for the PTA members. The last pillar, the fifth pillar, is the legislative initiative, no? The right of competent persons and institutions to introduce for the consideration of a legislative body or propose to enact a new law, an amendment to or a repeal of existing legislation. Pag nag-materialize po itong DepEd and LTO project, looking forward po, pupunta po to sa national scope, and eventually, hopefully, no, DepEd will introduce it as part of the curriculum base and ma-integrate na po to regularly sa schools natin, no? For now, Davao City, we are waiting for a management committee meeting with the DepEd, so that it will be cascaded to the provinces na rin po, no, here in Davao region. And with the legislative initiative, expansion of LTO offices throughout the region, no, creating 8 more LTO offices throughout the region. This will also answer the call of our kababayan po na nasa malayo po, no, na kailangan pa pumunta mismo sa the center of the province, no, or the center of the city kung saan talaga yung offices, no. This will answer also na every section, no, o by distance mo or by geographical area, meron na pong LTO offices na mag-cater po sa area na yon. Okay, so 8 offices will be created more here in Davao region. So, ito po yung video, no? This video is created, kung napansin nyo, during pandemic, no? 2020, naka-mask, naka-shield, no? It's because the Road Safety Action Plan Administrative Order was formalized in the year 2019, November. So, pagka 2020, medyo we experienced this. So, during those period, the government, so the LTO, grabbed the opportunity to make this road safety video presentation, no, to answer the Road Safety Action Plan. Okay? So doon po, okay? So that's the Road Safety Action Plan of our Land Transportation Office, not just here in Davao, but this is a national scope. So, mga higala, no, ang lecture ni Sir Yuri Lim, mga higala, no, during the engagement niya sa media, mga higala, no, ang tawag ito nga seminar, mga higala, no, ito dagan pa sa mga i-share sa inyo ng mga inputs, mga higala, gikan sa mga seminar. Okay, share yun ako na sa inyo nga po, no, kikita man na involve aning nga kuan, mga higala, no, involve aning kuan, no, safety, road safety, mga higala, or even sa atong health, mga higala. So, dapat makabalota mga higala, no. So muna ako ang purpose nga nung gi-share na ako na sa inyo, ano. So ang kuan day ato is
media conference engaging media for health literacy mga higala, especially sa mga accidents mga higala o other injuries. No? Anyways, mga katambay, mga taigong oras, ang alam sa Dibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas na po mga higala. Ako ang inyong kaban, Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Ang salamat o mayong adlaw, amping takanunay mga katambayan.